Nakikinig kayo sa Tender Banter Podcast, kung saan dinadaan na lang sa tawa ng mga tender age na magtotropa ang mga kabalastugan sa ating kapaligiran. Okay, andito naman tayo sa isang episode ng Thunder Bakit talaga sinabi Talaga sabay-sabay. Oh, trademark may na natin delay. yan, hindi sabay-sabay. Ako nga pala si Ben, bro. Ben, bro, ang inyong trying hard YouTuber at Thunder Gamer. At ako naman si Tito Parmin. Ang nakakalimutan ko talaga yung mga ginagawa ko eh. Chismosong di updated. Oo, tama. Chismosong hindi updated. Yun. At si Boy T, ang machong chismosong laging tulog. Nakasando. Nakasando. Macho. Kaya macho ngayon, macho. Inaakit mo yata kami kaya ka nagsando eh. Oo, nakikita Yan, namin hindi shoulders talaga. mo. Gusto ko nga magubad na lang sa sa vlog ngayon, yung init eh. Oo. Pero itong mga nakarang araw, ang lamig. Parang Iba yung init climate dito, change na yan, ang talaga. lagkit. Masyadong humid. Humid. Ngayon, nag-start na kasi siguro dahil galing sa yung kalsada, basa, yung mga lupa-lupa, tapos biglang naarawan, sumisingaw na ulit. Mm. Kaya masyadong humid na yung yung paligid. Ang yung weird nga yun. Pag umuulan, ang lamig. Pero pag pag tumigil na yung ulan, ang init-init. Saka pag paulan pa lang, iba yung niya, Oo. iba yung Oo. ang kapaligiran. Kanina kasi umaambon dito, tapos biglang nawala. Nakakabitin. Ngayon, ang lagkit-lagkit. Pero 'di ba diyan sa bandang Bicol nagsimula ang Daanan dito ng ng bagyo, tsaka ng low pressure. Nung pag-uwi nga namin, pagdating namin dito, siguro paglagpas pala ng Quezon, signal number 1 na pala. Ang lakas ng ulan eh. Talaga? Grabe, oo. Pagbaba namin, may dala pa naman akong UPS. Basang-basa yung box, nilabas ko agad yung UPS sa box eh. 'Di ba? Parang summertime tapos may nakapasok na bagyo. Parang ganun ka ganun kalakas ganun nakakaiba ang climate natin ngayon. Oo nga eh. Parang kayang-kaya nang pumasok ng ng bagyo. Kasi nung nalala ko nung bata ako, yung pag May, yung unang ulan ng taon, usually May na dumadating di ba? Oo, 'di ba? Ngayon, parang pa lang, mid pa lang ng Mid-April pa lang. Sa kalahati. Wala pa nga tayo sa kalahati ng April nun, pumasok yung bagyo. Oo nga, actually. Kala ko hindi siya magtutuloy kasi low pressure area nga lang siya nung nagsimula. Pero yun, di ba? Iba yung simoy ng hangin eh. Pero gusto ko yung ganong amoy. Ay, Yung amoy ng alimuong. Oo. Kahit medyo mabaho. Yung hangin na galing sa lupa, no? Ang sakit sa tiyan nun eh. Masakit Pero sa gusto ko tiyan siya eh. yun. Gusto ko yung gusto ko yung amoy niya eh. Parang merong first day of school feels. Yung simoy ng hangin. Parang Tama, ganun eh. oo, tama. Parang yung memory mo. Oo, Parang yung uwi ka na galing school tapos biglang uulan. Parang Naalala mo, naaamoy mo. nung naglakad tayo mula Times, walang masakyan. walang masakyan. Di ba, yung amoy talaga ang lakas maka-trigger ng ng ganyang mga flashback. Parang nagpa-flashback sa iyo eh. Yung pag nasa labas ka. Ganun yung yung amoy, iba yung feeling eh. Yung dampi ng hangin sa mukha, iba rin. Oo. Pagka ganung naulan. Ang sarap Pero ako mas gusto ko yung gusto ko yung ganyang makulimlim, gray sky. Hindi ko alam kung bakit. Mas Parang pipiliin ko comforting, no? Mas pipiliin ko siyang ganyan kaysa yung sunny. Oo. Lalo pag nagda-drive, tapos mga long drive. Ay, oo. Kasi ang sakit sa mata minsan pag yung mainit, nung maliwanag, tapos sa daan ka. Naalala ko niyan nung nagpunta ako ng Zambales noon. Di pa uwi na ako. Di ba ang sarap mag-drive sa sa SCTEX.
Kasi diretso yung kalsada. Tapos kitang-kita mo yung ano, kita mo talaga yung parang horizon Oo, oo. habang nagda-drive ka. Tapos, ganyan, yung makulimlim, medyo umaambon pa. Ang sarap eh. Tapos wala mo yung kalsada, oh. Oo. Galing eh. Hindi Tapos, kasi siya hindi siya yung panahon na yung tawag doon, hindi siya parang peak, hindi siya peak season eh. Ordinary yung halos na araw. October kasi yun eh. mm. Kaya nung nagdadrive, wala masyadong mga kasabayan ng mga sasakyan. Ewan ko ba, ba't pag Pero parang lahat ng memory ko na dumaan ako ng SCTEX, ganyan, makulimlim. ako limlim. Hindi ba Hindi mo pa dahil malapit nakakita. sa dagat, ganon? Kaya ano, Hindi, malayo pa sa dagat yun eh. parang parang lahat ng memory ko na nagpunta ako sa Subic o Olongapo, Oo, ganon. papunta sa Pag Subic. dumadaan ng SCTEX na alala ko, makulimlim palagi. Ganon. Siguro nagkataon lang, ewan ko. Pagka taga Maynila ka, nakakatakot mag-drive sa Subic eh. Ano, May ano, disiplina. May disiplina kailangan sila. mo huminto talaga sa stop sign. Oo, kahit walang sa intersection, tapos basta may nakasulat na stop, Mm. dapat, Tigil ka talaga. hindi titigil ka, magpo-full stop ka talaga kasi may mga camera doon eh. Tsaka lahat sila humihinto eh. Oo. Mapapagaya ka din eh. Mm. Tsaka yung sila, parang ini-implement din yung ah, first stop. First to stop, first to go. First to Oo. go. First stop, first to go. Ganun, ini-implement talaga doon yung Parang ano, parang, naalala ko tuloy yung ano, yung pamangkin ko galing US. First time niya umuwi uli dito. Tapos mm. ako nag-drive para sa kanya. Doon ako sa Alabang. Tapos may stop sign, hindi ko hinintuan. Sabi niya, there's a stop sign right there. Sabi, what? A stop sign? You did not stop on the stop sign. Sabi ko, traffic signs here are just suggestions. Okay? They're not supposed to be followed. Suggestion lang. Lalo yung mga ilaw Uh, Kala ko sabihin mo ano lang Sabi yun ko, that's just a poster. Don't bother. nung una, parang iniisip ko, paano ko malalaman kung turn ko na mm. dun sa basta ang lang, once na, kaya pagdating mo doon, kung ano yung mga sasakyang inabutan mo, pag umalis na lahat yun, ikaw na. Tama, ganun. Ikaw na. Ikaw na yung, ikaw na yung papalit. Kasi, nakakalito baka mamaya mahuli ka talaga eh. Tsaka parang isa-isa lang talaga doon sa intersection pagdating doon sa, doon sa Subic. Oo. Isa-isang sasakyan lang talaga yung dumadaan sa intersection. Hindi po pwede magsabay-sabay. Tsaka yung speed limit, di ba? Oo, may speed limit Ini-implement din. din doon, may camera doon eh. Tapos yung mga Yung kahit linya, kailangan sundan mo talaga yung linya, yung pagkakaliwa ka doon ka sa lane na panglikuan, ganun. Yung ba? Nakatakot magkamali. Doon nagagawa nila dito, hindi eh. Ang dami talagang natanong ko sana garapan. bakit ganun doon sa kanila, doon disiplinado pagdating sa Manila. Mm. Nawawala yung disiplina. Dito kasi sa Metro Manila, pag wala nakatingin, kahit ano pwede mo gawin. Oo. Walang police, go lang. Pwede ba lumiko dito? Wala naman police eh. Basta ginagawa ng iba, susunod ka na lang. Parang, Sa ano rin ganyan eh. Yung mga technopark, yung mga yung kasi dati yan yung mga kliyente ko nung sa isang pinagtrabahuan. So sa Laguna, yung sa Cabuyao, sa Calamba, pinupuntahan ko yung mga technopark. Ganun din, parang Subic. Strict sila sa mga sa mga speed limit, pati yung sa intersection, ganun. Sa loob yata ng Ayala Ayala Alabang. Ganun din. Alam ko may mga ganyan din. Bawal bawal smoke ni Utol. Napag-usapan namin yung kasi natin niya kami sa terminal sa South Station. Tapos, diba nag-grab si Utol? Tinanong ko kung nakapag-atid na siya sa Ayala. Doon kami kasi dumaan sa may commerce eh. Sabi niya ilang beses na daw, pero sobrang higpit daw doon sa loob, sa Ayala. Hindi ka pwedeng, ang tawag doon? Diba naka-muffler. Hindi siya pwedeng magpulot. Bawal daw naka-muffler. Bawal maingay. Tapos pag may mga intersection, hihinto talaga, parang magme-minor ka. Ano ba tawag sinabi niya?
Yung Ano? titignan mo ng kabilang side kung may dadaan, kung may Ah. mga intersection. Taplok So, yung lane. mag daw dun sa loob. Ganun yata. Tapos may speed limit nga. Ano may speed limit na sinabi niya? 20 ba o 40? 40 siguro Sabi doon sa niya, main road. may speed limit dun sa loob. Kasi 'di ba ang parang pagka sa mga ganyan subdivision, usually pinakamabilis na 30. Hmm. Alam ko yun yung pinaka top speed nila eh. Kasi dito parang ganun eh, 30 yata dito sa loob ng village eh. Dito nga sa amin 20, hindi nasusunod eh. Oo, kasi Pero ang mga pasaway dito yung mga tricycle. Yung ano, yung Ganun bumabangking naman sa mga talaga eh. kanto. Sa lahat naman yata ng subdivision, ganun eh. Isang beses may sinigawan ako kasi may mga naglalaro ng bata sa daan, ang bilis-bilis magpatakbo eh. saka kahit na tumatawid ka, kunyari ganyan, 'di ba, sa intersection, andong ka na sa may nakatawid ka na ng isang lane, Mm. diretso pa rin ng ano 'yon. Oh, hindi ka pararaanin. Ganun pa rin yung ganun pa rin yung gawain talaga ng Tsaka yung kunyari, 'di ba, kakaliwa ka, ang ginagawa ng mga tricycle driver, yung humahabol pa talaga doon sa dulo. Oo. Yung isang kabig mo na lang, pasok ka na doon sa talaga mga tricycle driver. Tsaka yung signal light nila pa. Oo. At saka kamay, kakawaya ka nga. Yung okay lang yung hand signal eh, pero yung put Isa pa. signal, di ba? Naalala ko nga dati dito sa naman, ewan ko kung naikwento ko na dito yun. Yung may tricycle na, kasi doon sa intersection sa Gloria Diaz, may isang, may isang kanto doon, pwede kang kumanan, para lulusot ka na doon sa, sa lilikuan mo, parang shortcut siya. Ah. Hindi ka na pupunta doon sa mismong pinakakanto ng Gloria Diaz. Ah. Parang ewan ko yung babae, parang natakot yata siya, hindi niya alam na may lusutan doon. Oh. Ginawa kasi ng tricycle driver, ipinasok doon sa doon sa unang kanto, Oh. sa shortcut. Natakot yung babae, nagsisigaw, tapos tumalon daw. Akala niya kikidnapin siya ng tricycle driver. Akala inililigaw. Sabi ng driver, ba't ka tumalon? Kawawa naman, nasulatan mo yung babae. Nagreklamo siya. Tapos yun nga, kasi medyo yun eh, parang dati kasi yung wala pang wala pang restaurant. Parang medyo talahib yung yung unang kanto na papasukan mo eh. Kala siguro dinadala siya sa ibang daan. Oo. May mga horror story kasing ganun, di ba? Yung mga nililigaw yung Kawawa din yung tricycle driver eh. Napagbintangan siya. Shortcut lang eh. Kasi traffic nga doon sa kanto eh. Parang atakot yung babae. Kasi minsan nga ganun. Ako, minsan ginagawa ko eh kapag traffic. Doon ka na pinapasok para hindi na ako doon siksikan doon sa sa intersection doon. Kasi hindi nagbibigayan doon eh. Yun doon sa may sa YOLO, doon yan eh. yun ba yun? Meron doon na may kanto pa doon eh. Tumalon yung babae, sugat-sugat daw, daming gas-gas. Kawawa. Dapat kasi sa mga ganyan, nagsasabi din yung driver na medyo traffic dito, daan tayo sa Oo, shortcut na tayo dito. shortcut Ganun. tayo. Para hindi nagpapanik yung Hindi, mga iniisip pasahero. ko, baka hindi rin taga rin yung Malamang hindi yung taga doon. doon kasi hindi niya alam eh. Oo. Hindi niya alam. Baka bisita lang yung babae na yun. Pumupunta siya dun sa Tumalon eh. auto. Kasi ako, pagka dati, nakasakay ako doon. Hindi naman ako eh. Hindi naman ako nagugulat pagka iniliko nung driver doon eh. Parang ang sa akin, madiskarte yung driver. Yun nga lang, yung babae, akala talaga niya, re-rapin siya ng tricycle driver. So bakit pag lalaki pasahero, wala kang pakialam eh, di ba? Pagka kung saan maidaan, Oo. hindi mag-iisip ng masama eh. Pag babae talaga, malamang ibang usapan din. Iba yung isipin ng mga yun. Tapos, dati naman may nakasakyan ako dyan na yung matatanda na yung driver. Yung mabagal na magmaneho talaga. Parang lang yata yun, mga 20 lang yata talaga yung takbo niya eh.
Mm. Simula nung ano, parang isang gear lang eh. Yung ano nyo, dire-diretso. Akala ko rin, sabi ko, ang bagal naman magmaneho nito. Bagong tattoo pa ako na sa likod eh. Sabi ko, bagal naman magmaneho nitong matanda. At parang, anong oras pa ako makakarating sa bahay. Hindi ganun siya, yung dire-diretso na ano, na andar namin. Oh. Pagdating doon sa may ano, hump, akala ko, babagal din siya. Pero hindi, diniretso. Sinagasaan niya. Kung ano yung speed niya ng ano, ng andar namin, ganun din pag sa hump. Eh di tumama yung tattoo mo sa ano. Ganun ako. Hindi na ako nagreklamo sa mabagal. Gusto ko nung taga-bagalan. lang yun. Pero matanda na kasi ewan ko kung nakita niya yung hump. So, ano, kasi dalawa pang magkasunod dyan eh. Dati, sa may guard pa yun. Malalaki pa naman yung hubs dyan, di ba? Sa guard house. Di ba, dati kasi dalawa yung humps doon sa guard house. Sinagasaan lang. Yung mga naunang humps kasi, medyo malapad. Tapos, napatungan na ng asfalto. Mm. Kaya gumagano lang. Okay. Kaya parang lumambot na no, yung daan mo doon, no? Oo, no, talbog ako. Tumbling ako doon sa loob eh. Ako naman dati nung college, yung mahilig-ilig pa ako magbuhat. Di ba yung yung next day, yung sore pa yung muscles mo? Mm-hmm. Eh, minsan yung syempre pag nag-chest ka, di ba? Kinabukasan sakit na dito. Yung tricycle, pag dumadaan sa mga lubak, nakahawak ako sa... Oo, alam ko yan. Hawakan mo dito. Talbog na gano'n eh. Hawakan ka. Sakit. Kaya pag nakita ka nakaganon sa loob ng tricycle, nakahawak mo yung dede mo. Eh, kunyari leg day ka, leg day. Tapos bababa ka ng jeep. Oo, dahan-dahan ka mo. Pag bababa ka ng jeep, parang pagbaba mo ng kulang lang, parang mapapaluhod eh. Sa sobrang hina ng muscle mo. Yun ang hindi ko gusto kasi yun sa college, ang daming lakad doon sa campus namin. So pag kaka-leg day mo, yung pag naglakad ka para kang para kang ni-rape. Gano'n ka maglakad. Oo, di ba? Ang hirap eh. Sabi nga nung may nakasalubong ako nun si EJ Rabang, yung classmate namin ng high school. Salubong ko siya. Rex, kaya pa ba? Sabi siya akin gano'n. Yung lakad ko kasi parang hirap na hirap ako. Leg day. Hindi mo kasi maiangat, hindi mo rin yung maitapak ng maigi, no? Nagdasal din ba yung CJ? Oo. Akala ko yun. Dati, na nagsisimula pa lang ako magbuhat, nakikibuhat na ako dyan kila account terrorist. Di, kanyari ganyan, leg day, di ba? Tapos uuwi na ako. Naglalakad lang ako pa uwi. Ang layo. Ang layo ng bahay namin doon sa bahay nila. Wala ka ng lakas, no? Oo, layo nun. Na talagang lalakarin ko parang gulay. Iba parang talaga. Wala talaga. I skip leg day. Isang beses lang ako nag-leg day eh. Yung napuwersa kasama mo yung tropa. Siyempre, kasado ka, ganado ka. The next day, sakit eh. Sinumpa ako yung leg day, di na ako nag-leg day. Pero nung bagong opera ako, yun, talagang araw-araw halos leg day ako. Oo, kailangan yan no? Therapy no? Oo, siyempre therapy yun. Kailangan ko yun. Yung tawag doon, parang, yung lang talaga kailangan mo motivation. Para makapag-exercise ka ng ganun. Kasi kung wala, hindi ka talaga motivated, wala eh. Kasi yung muscle, parang isipin mo, di ba? Dati, ini-imagine ko kung anong feeling na yung mga nakakita ko nagte-therapy, bakit hindi nila talaga maigalaw yung muscle. Oo. Di ba? Yung mga bagong opera. As in, talagang parang pala talaga. As in, parang kang natututong maglakad. Kasi wala parang bata ulit. Wala sa talagang lakas eh. Hindi mo nga may iangat. yung mismo kunyari, tataas mo lang yung legs mo na ganyan. Hindi, talagang wala eh. Parang pawis na pawis ako noon, no? Grabe, no? Basta pag bagong opera ka eh. Yung ganyan. Nung inoperahan ako sa abdo,
Siyempre, medyo mahirap kumilos. Ah, Tapos, bawal ka tumawa. ganyan. Tsaka yung tatayo ka, hihiga. Di, yung ginawa ko ng CR ako noon. Tapos, sakto, pagbalik ko, yung nurse, pumasok. Hmm. Yung niya ako, yung vitals. Kuha na niya ako ng vitals. Oh. Tapos sir, yung mataas yung BP nyo. Sabi sa akin, mataas yung BP nyo. Sabi ko, high blood ako? Hindi, kasi kagagaling ko lang ng ng CR niyan eh. Kaya, Hirap na yun. Parang yung lakad pa Tumakas yung heart rate. lakad lang na kasi syempre, parang yung effort. yung effort, oo. Kaya yung lakad ko papunta ng CR tsaka pabalik, medyo yung mahirap. Feeling mo na 5 kilometers ka na, no? Lalo nung sa binti. Nung talaga. Nung bagong opera ako nun. Talagang gown lang kasi talaga isusuot mo eh. Oo. Labas talaga yung puwet mo. Ang lamig. Diba? Pagka nun na natatai ako, hindi pa pwedeng hindi pa pwede. Ayokong tumakay sa kama eh. Ayoko yung bedpan, bedpan o kaya diaper. Ayoko. Gusto ko, parang exercise ko na rin yun, yung lalakarin ko papuntang CR. banyo, Talagang, kailangan i-set up yung yung tandang walker eh. Oo, no? Kasi pupunta ako, tsaka yung dahan-dahan ako upo doon sa sa CR. Kasi Sa baka CR. madulas ako eh. Oo nga. Nakatakot to. Tsaka buti na lang may mga hawakan. Tsaka may bidet sila. May bidet. Oo. Importante yun eh, no? Yung mga hawakan dun sa CR. Buti nakakapagpigil ka. Mahirap nun pag hindi mo na kayang pigilan. Naglalakad ka pa lang, lumalabas na eh. Ano Oo, yun no? eh? Wala ka pa namang brief, no? Ano yan eh? Anong tawag doon? Yung nakikisama yung puwet. Talaga. Unlike kapag healthy ka, di ba? Yung Oo, pag malapit ka na sa pag banyo, nandun na sa lalabas na CR. siya. Yun. Isa sa mga challenge yun eh, nung tataas talaga BP mo kapag mga ganyan eh, nung patayo-tayo ka. Buti wala Yun. pa akong mga naging major na surgery, ganyan. Kahit Oo. kahit appendicitis. Kaya kinakabahan ako baka ngayon pa ako abutan ng appendicitis. Ako kinakatakot ko naman, gallstones, gallbladder. Diyan basta sa gallstones. Oo, ang sakit. Feeling, parang kasi mga kwento ni natatrauma tuloy ako eh. Pag sumasakit yung tagiliran ko, kahit yung alam mo yung busog na busog ka lang. Sabi ko, naku, baka may gallstones na ako, yung maoperahan. Pero kapag Natatrauma ako sa kwento mo eh. pagka yung feeling mo lagi kang bloated, naku, baka nagsisimula na yan. Tsaka yung pag sumasakit na talaga yung sa hanggang likod. Paikot yun eh. Wala pa Hanggang naman. dito. Pero hindi, ewan ko, baka, kasi nung una akong, una akong inoperahan, hindi ako talaga natatakot maoperahan. Excited pa ako eh. Excited ako eh. Kaya lalo na yung sa gallstones. Kasi lang naman yun eh. Parang minimal lang naman yung eh. Oo, parang Yung- butas lang yung ginawa sa'yo nun eh, no? Invasive. Parang ka lang binutasan sa tenga. Di masyadong invasive. Yung konti-konti lang yung mga yung mga tusok-tusok eh. Kaya yung sakit niya, halos 1 week lang. Mabilis yung recovery, no? Pero nung pauwi kami kasi hindi na ako binigyan ng ng painkiller eh. Baka na lang, sabi sa akin ng doktor, yung as needed na lang. Oo. Tapos nung pauwi na kami, parang sabi ko dun sa nurse, hindi na ako mag-take ng painkiller. Kasi mukhang hindi naman sumasakit eh. Di, okay na, bill out na. Nung nung may bill na, nakaramdaman ko sumasakit na yung mga sugat. Bakit na yung bill? Nagbago na isip mo. Saan na yung painkiller? Sabi ko dun sa nurse. Kung baka naitabi pa nila, baka pwedeng makahingi ng isa. Sabi, ay, na na eh. Bibili na lang kayo sa kasi total sa baba, ando doon naman may
May Ano pharmacy. naman na may pharmacy. Oo. Bumili na lang doon sa ano. Kasi sinusoli din yata nila yun eh. O dinidiretso nilang kuha doon sa ano. Wala yata silang stock doon. Iba yata yung yung inpatient na pharmacy kaysa doon sa Ah, outpatient. Ayun o, may Uy, bisita may tayo. dumadating. Connecting to Hindi audio. pala bisita. Yun, ising na. Gising pa. Nakalimutan lang. Nasa trabaho yata to eh. Hindi natin alam. Oo nga, no? Oy, ayan, chappy siya. Ako. Baka nga nasa trabaho. Chubby ka, Chubby ka, chubby. Chubby! Sabi mo kung Mexicanong. Torito. Chubby ka, chubby. Oh. Ba, AT&T ba yung provider mo? Ba't ganyan? Ulit ka ng provider, mag-Starlink ka na. Meron ba sa mobile no, Starlink? Wala. Ayan, nawala. Na-disconnect na. Oo. O yun, balik tayo doon sa sa painkiller. Painkiller. Ayun, nung pauwi na kami, ang sakit na. Sumasakit siya. Parang, yung pala yung pinaka no, ganun ko na, yung pag walang painkiller, yung pala yung sakit niya. Mm-mm. Ang sakit talaga, parang di na ako makagalaw. Parang naalala ko nung yung tuli ko niyan eh. Nung, di ba yung anesthesia, di ba pag tinutuli ka? Tapos, wala na. Okay na, tapos na, nakatape na yung ko. Tapos, iniisip ko, hindi naman pala ganito kasakit to eh. Tapos na eh. Pagdating ko sa bahay, umahapdi na. Yun, no? Oo, Hindi ka na mapakali. wala Mamimilipit ka na. Oo. Yung ginawa kasi sa akin, tinape yung ko ng patayo, ganyan, nakatape. So, para hindi gumalaw siguro, no? Tapos, wala akong kasama sa bahay. Sabi ko, naiihi ako. Ihi muna ako. Sabi ko, paano kaya ihi naka-ganon, no? Naka-tape pataas. Tapos, umihi ako, konti lang yung lumabas. So, pag ihi ko, napunta sa sugat. Kailangan mo linisin. Ang sakit. Tapos, kailangan mo linisin, no? Oo. Tapos, lalanggasin mo na uli. Papakulo ka ng dahon ng bayabas. Sa akin, hindi. Parang ilang araw pa bago nilinis eh. Ganun. Nung na siya, nawala ng dikit yung nung doon ko na nilinis, yung pinalitan na yung yung gauze. Oo. Yung dressing niya. Oo. Maski Anong dressing? Caesar? Caesar. Kadiri. Pero kasi yung kamatis na lalagyan mo. Yung dressing naman kasi noon, pwede mong din, isama sa pagligo. Oo. Pwede siya mabasa. Oo, pag nabasa. Para siyang silicone eh. Tatanggal na. Tapos ang masarap ko feeling dun yung konti-konti mo tinutukol yung yung mga nakadikit sa sugat na yung gasa. Yung tahi. Akala. Ayun, tahi. Pag natatanggal na yung tahi. Hindi, di ba minsan may dumidikit sa sugat na yung gasa at saka yung dressing nga. Oo. Pagka nakadikit sa sugat, konti-konti mo tutuklapin. Yung pag nag-blood clot kasi, no? Yung mapapangiwi ka, pero enjoy na enjoy ka ba tinutuklap? Pero yung sa akin, hindi siya dumikit. Hindi dumikit na. Yung sa akin, meron eh. Mayroong part na dumikit do sa blood clot. Tapos, pag hinihila mo, ang sakit. yung imbis na inunti-unti ko, binigla ko na lang eh. Para isang sakit na lang eh. Yung yung una kong operasyon, nag-leak yung parang may lumabas na dugo dun sa may, dito sa may hips ko sa left. Hindi ko pa alam na yun nag-leak. Kasi nakapako lang, sabi ko parang basa. Ba't basa yung puwet ko? Pag kinita ko dugo pala, oh. Grabe, ganun. Parang crime scene. Crime scene yung sa kama eh. Parang niregla. Hindi lang. Parang talaga, parang murder. Ganon kadami? Dami ng dugo. Para akong sinaksak sa sa tagiliran. Pag yung sa gilid, sa kama. Ang dami. Hindi, nasa ospital pa. Nasa ospital pa. Buti na lang. Ba't parang basa? Ay, sabi ko, dumugo yung sugat. Yung sugat. Pagtanggal ko, tas sinidit mo ate ko, pagtingin, namutla. Namutla. Nataranta eh. Takbo ka agad sa nurse, hindi niya alam kung anong gagawin niya eh. Pero normal lang daw ba yun? O ano?
Oo, Minsan, may mga ganong kailangan din lang linisan, palitan lang ng ano. Kasi okay. kasi meron doon yung may siguro nung una hindi talaga siya madugo nung nakita nila. Ay nung parang sinara nila. Kasi Hmm. meron minsan nilalagay doon sa sugat na parang tubo, Hmm. tapos may nakakabit na parang bag para Hmm. doon lalabas yung mga dugo na ano. Siguro Hmm. yun yung dugo na yun, baka yun yung ano eh. Baka may mga natirang ano eh. Ewan ko, kung baka doon sa ano lang, medyo naiiwan na puwang, ganyan. Oo. Hindi siya masyado nagsara, mga Hmm. ganon. Pero meron Hmm. talaga nilalagay na ano, na parang tubo doon para, kasi yung pangalawa ko wala naman eh. Hindi siya nagdugo. Hmm. Ganun. Pero nung ano na, nung pinalitan siya ng dressing, parang minonitor lang kung dudugo ulit. Hindi naman na. Hmm. Parang ano na lang yata yun yung huling buhos niya ng ano eh, ng dugo. Baka kasi, hindi kaya dahil naka-blood thinner ka pa kasi nung una. Ewan ko lang. Pwede rin. Pwede rin, no? Ewan ko, Mm. hindi naman tayo doktor, di natin alam yan. Mga Oo. theory lang. Hindi, meron kasi iba talagang ganon. Yung nilalagyan pa ng ano, may nakasuksok na ano doon, na tubo na maliit. Hmm. Tapos may bag para doon lalabas yung mga dugo. Parang snorkel. Oo. Para makaingay Para sugat. makahinga. Oo. Parang ganon. Pero yung sa mga sumunod, wala naman. Tsaka yung sa ano. Kasi isa dito ka sa tiyan, sa gallbladder, wala eh. After nga 1 week nun, nakaka-drive na ako eh. Ganun kabilis yung ano niya, recovery eh. Ang galing, no? Ang technology ngayon, no? Hmm. Sipin mo, di ba, may tatanggaling parte ng katawa mo, tapos ganun ka bilis Kabilis, lang, no? tsaka Oo. kalit-lit ng ano. Kasi dati, ihiwain ka mga Hiwain ganun talaga, kahaba. bubuksan talaga dati, no? Ayun, ganun-ganun na lang eh. Lapcole tawag din eh, lapcole. Laparoscopic cholecystectomy yata. Oo. Yun Parang yung, dinudurog na lang, no? Imbis na... hindi, hindi siya dinudurog. Ah, As in, yung, oo, kinukuha pa din. kinukuha pa rin. As in, buo lang. Yun nga lang, yung tools, parang ganyan lang ginagamit. Tapos panghiwa, Okay. parang clip, tsaka ano Oo. yan eh. Kasi tatlo yan eh. Tatlo yung butas eh. Yung Galing, isa no? may camera, tapos may clip na ganyan, Yung tapos isa may camera, yung panghiwa. isa mic, yung isa... Mm. May mic pa eh, no? And In-interview, Mike, interview muna yung bato mo. Dapat sana nga no, yung ano, pwede mong hingin yung recording Yung ng ano. footage, no? Ano yung tsura sa loob. souvenir. Tapos Kasi upload mo, no? pinapanood ka sa YouTube yan, ang galing eh, Upload mo na-amaze sa ako. YouTube. Meet my gallstones. Mm. Pero pinaka gusto ko talaga yung ano, yung high niya. Yung high nung anesthesia. Yung anesthesia, no? Oo, nakaka-high. Masaya. Sana maranasan nyo. Wag. Wag, ayoko. Hindi, yung magpa-anesthesia lang kayo. Pag nakahanap kayo ng anesthesiologist, bayaran nyo. Tapos palagay lang kayo ng anesthesia, yung pampatulog na kayo. Yung sa dentista ba? Yung, ano yun, di ba? Yung oxygen, yung nakaka-high din. Ano ba yun? Oo, yung ano, Para yung, mag-relax ka, di ba? may ano yata, kasi alam ko may anesthesia ganun eh. Yung pampaano lang. Kasi di ba, Pamparelax. yung pag nasobrahan ka, yung tatawa ka ng tatawa. Oo. Tapos Alam yung ko may Dapat. ganun. pag kinausap ka parang ano, Parang si Joker yung dentista mo. Hindi, meron May ganun laping eh. gas. Oo, parang may laping gas yun sa dentista eh. Alam ko may ganun eh. oo, ganun. Yung, ano yan eh, yung yung sa mga bagang, di ba? Oo. Yung kailangan ka talagang patulugin. Oo. Pag nagising Ganon ka para sila. kang para ka nananaginip pa din siguro. Iniisip ko nga baka ganun eh, nung ano, yung Tapos pag nawalan nag-wear ako off ng na yung, palay. pag nag-wear off na yung, yung anesthesia, para kang sinapak. Oo. Mamaga. No? Ang sakit na panga mo. Hindi, malamang pagka ano nun, yung pagka nagising ka, feeling mo ano, parang ganun ka na Wala ganun. pang feeling, wala pang pakaramdam yun. Oo. Pag Pero pag nawala, uwi mo na sa bahay, yun na, para ka na sinapak.
Ni-imagine ko. Napanood niyo na ba yung kay Jeremy Renner, yung interview niya? Hindi. Ang napanood ko lang kay Jimmy Kimmel na interview niya. Pero yung full interview niya sa Disney Plus, di ko pa napapanood. Dami. Yung parang lasog-lasog pala talaga siya eh. Oh, Yung paa niya, ang daming fractures daw. hindi to sa 30 Sa plus Hawkeye? eh. 30 plus na butong bali sa kanya eh. Sa movie? Sa Hawkeye? Ay, sa Oo. Avengers? Si Hawkeye, si Jeremy Renner. Hindi, anong movie nga? Yung... Hindi. Di ba siya, na-aksidente siya, di ba? nung New Year, Ay, hindi ko alam nasagasaan yun. siya ng snowplow. Snowplow. Oo. Akala ko dahil sa movie. Hindi. Ng mga Ano yun, fracture. kinuwento nga niya yung detalye eh. Kasi yung yung truck nila, yung Ford, parang na-stuck dun sa snow. Ginawa, hinatak nung plow na yun pataas. Tapos nakahinto na siya, medyo maano pa rin daw. Hindi raw Duwadaos-dos. duwadaos-dos. Kaya inano niya, yung pamangkin niya, parang masasagasaan daw. So medyo sumilip daw siya ng ganyang palabas. Parang tinitingnan niya yung pamangkin niya. Napaapak siya dun sa kasi nasa gilid lang yung niya yung tawag doon, yung gulong. Nasa gilid lang, wala siyang cover na parang para hindi ka mahulog dun sa na yun. So napatapak daw siya dun. Yun, parang sinubukan pa nga raw niyang bumalik ulit dun sa loob nung Pero hindi na kinaya. Tapos, yun nga, nasa harapan siya, nagulungan siya. Grabe, no? Talagang yung ang haba nun, na umano sa kanya yun, nagulungan siya ng kaya lasog-lasog yung buong katawan niya. Tsaka nga daw, di ba, yung fractures, hindi lahat nakita sa umpisa. Parang unti-unti nakikita nila, meron pa pala dito, meron pa pala dyan. Beyond recognition nga daw siya. Yung mukha nga niya, talagang puro dugo. Tapos yung mata, nakalaylay na. Nakaluwa, oo. Oo, nakaluwa. Nakaluwa na? Mata? Oo. Shit. Parang ganun. Sabi nga din nung ikinukwento nung parang Buti na ayos pa. Sabi nga niya I can see my other eye. na nakakaganon. Grabe. Nakikita na niya pag titingin siyang ganun. Sige, Itlin. Nakikita na niya yung mata niya. Kasi daw siya conscious siya ng buong hanggang sa mailagay yata siya sa gising siya Ramdam na ramdam daw niya yung buong proseso. Talagang sobrang sakit daw na hindi mo na alam kung ano talaga yung masakit. Basta sakit lang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung alin yung masakit. Tapos yung bali ng buto niya sa may paa, parang spiral daw yung dating. Parang nag-twist. Na-twist talaga, no? Kaya ayun, nakakain na lang siya ngayon nakakalakad na Nakakain na. Pero ang bilis na recovery niya. Ang bilis nga Tsaka ang dami niya titanium. Pero yun nga sabi nga niya, yung dito sa may panga niya, nararamdaman niya masakit pa rin. Mga ganun-ganun siya talaga? Nung ini-interview siya. Sa mukha niya, may meron na yata siyang plate dito. Yun yung nag-hold dun sa mata niya para maibalik sa sa posisyon. Grabe, no? Buti na lang magaling yung mga gumawa at saka may pambayad siya. Oo, di ba? Yun nga kung wala talaga siyang sigurong pera. Wala. Oo. Saka hindi ganun yung itsura niya, parang lumpo. Buti na lang talaga may pera. Kaya kawawa talaga yung mga mahihirap pagka mga nagkaganyan na aksidente ng ganyan. Parang sasabihin mo miracle no? Pero miracle din ang yan ng pera yan. Pera. Kasi wala siyang pera. Milagro kung talagang mahirap ka tapos naka-recover ka ng ganyan. Oo. Yun ang milagro. Miracle ng yan Buti kung doon sa mga bansa na okay yung healthcare ng public, no? Diba? Sa US, ang mahal-mahal ng healthcare doon. Kung di ka mayaman talaga. Pero 'di ba, ang galing nung mga doktor talaga. Kasi yung sa mukha niya, iniisip ko kung saan tinahiyon Oo, no. Parang wala nangyari, 'di ba? Parang yung tsura wala niya. Parang normal Pero yun nga lang. Syempre, hindi na siya siguro makakagawa ng mga stunts talaga. CGI na lang talaga siya. Oo. Mukha na lang, face acting na lang. Tapos yung
ano nga yung mga nag-rescue sa kanya, yung mga truck, yung bumbero, parang kasi 'di ba usually mga fire truck ang mga Oo. pumupunta doon. Yung pala yung mga dinonate niya, yung mga yun. Oo. Kasi nga, di ba, bili siya ng bili ng mga malalaking Oo, sasakyan. parang mahilig siya mag-donate ng mga ganun, mga truck doon sa, Oo. sa community. Yun yung mga libangan niya. Meron nga siya ngayon doon sa Ayun, sa pinanood ko yun, yung renovations. renovation. Parang bago siya sa 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 Disney Plus. Disney Plus. Baka nga kaya nilabas yun para makatulong sa kanya, mabayaran siya dun sa sa mga kikitain ng Pero mukhang shoot naman na yun, bago pa siya matagal na-aksidente. na. Matagal na. Oo. Siguro, baka kaya ni-release na para mag-earn na siya dun sa na yun. Sa show niya na yun. Siguro nga, nilabas para makabawi na siya agad. Kasi isipin mo, di ba, yung sa kwento, tsaka kung ano talaga yung itsura niya, yung lasog-lasog talaga, literal na lasog-lasog yung katawan niya. Tapos naka-recover siya ng ganun. Parang million-million talaga gagastusin mo dun. Oo. Sa ganung klase ng Parang mabuuli mo niya na ganun, parang walang nangyari, no? Mm. Pero yung nun, yung psychological effect nun, Oo. hindi mo magbabago. Yung mahirap, gamutin. Oo. Malamang yung interview Hindi nga niya na yun. maalala yung moment na yun, lalo pag malamig. Kasi mararamdaman yung sa panga niya, yung lamig nun eh. Oo. Oo. Tsaka yung yung kung saan siya ginulungan, hindi doon sa gilid, hindi snow yung kalsada. As in yung daw talaga yung Sa konkreto na, cement. no? Oo. Solid pavement talaga. Oo. Doon talaga, hindi doon sa may gilid, sa lupa, hindi sa lupa. Buti raw sana kung snow yung nasa ilalim niya, baka pwedeng Oo, masoften Siya pa sa sana, ilalim. no? Pero hindi, talagang doon siya sa sa may bato Tsaka wala masyadong tao, may parang blizzard pa Kaya walang tao sa labas, no? Kaya natabunan yung kaya nga na-stuck yung truck nila, kailangang hatakin. Grabe. Ginising pa daw niya yung kasi New Year yun, di ba? Mm. Yung January 1 talaga. Ginising pa niya yung yung pamangkin niya Parang may activity yata sila mag-skiing sila Aalis Ah, sila nun. Kasi buti may kapitbahay, nakita nung oo. eh, yun daw yung tumawag mag-asawa. Tapos yung nga pumunta sila sa tinanong pa nung kung si Jeremy daw yung kasi halos hindi niya makilala Grabe. Hindi na siya kilala ng kapitbahay niya, ganun katindi yung diba? Superhero na talaga si Real life, no? Nakasurvive siya ng ganun ganun Parang, aksidente. anong Captain America, anong Thor? Ito matindi. Iron Man na talaga to. Ayun nga, literal na Iron Man na siya, puro bakal Kaya na yung yun? katawan Kaya yun, dinaanan ako ng cloud, buhay pa ako. Kasi yung nga daw Pogi niya, pa di ba, din. yung ribs. Merong yatang isang rib na tumama sa, parang sa liver yata o kidney. Ganun, na-puncture yung Tumusok dun sa, Grabe. Galing mo, nakasurvive talaga siya, no? Kahit may mga organs na Tsaka yun nga, isa pa sa mga nahirapan siyang huminga kasi pag, nawala na, di ba, bali-bali yung So, Mm. nag-cave in yata yung niya. Yung chest niya. Kaya, mga ganun. Kasi may pa, yung boses niya nadidinig pa doon sa doon sa recording, sa tawag doon sa 911. Talaga? Mga ganun, muungol lang siya. Mga ganun. Buti may naka-respond agad kahit sa ganong weather. Kasi Medyo matagal pa. Kasi yun nga, hindi sila makapasok agad dahil puro snow. Puro snow. Oo, kasi yung mga panahon na yun yung time na sobrang busy nung work namin kasi ganun halos yung Blizzard related yung trabaho namin eh. Maraming nagpapataw dahil sa snow. Oo, ang ETA namin 1 to 3 hours eh. Ganun. Parang matagal yung matagal. Minsan maabot pa ng 4 hours eh. Buti may Grabe. naka-respond agad sa kanya. Tsaka parang uphill pa kasi yung Oh, mas mahirap pa kung uphill. Uphill Kasi isipin mo, di ba? Yung truck na, yung plow niya mismo, dumadaos-dos pa. Matibay talaga siya, nakasurvive siya nung ganong katagal responde, no? Nang naramdam mo yung sakit. Tsaka yun nga, nakahiga siya sa sa
semento eh. Matigas na talaga eh. Tapos ang lamig-lamig, di ba? Oo, di ba? Isipin mo yun. Yung pa, hypothermia. Isipin mo. Oo. Sama-sama na lahat. So halos maubusan ka ng dugo. Lalo kang giginawin nun eh. Oo. Kasi konti na lang yung dugo mo eh. Parang nga iniisip nila mamamatay na. Saka akala pa nga nung babae namatay. Akala niya Namatay patay na na. kagad. Oo, kasi huminto daw eh. Parang tumigil na ano. Parang nagbuntong hininga. Oo. Tapos, yun. Na ano. Akala niya patay na. Nagpahinga lang pala. Tsaka isipin mo, di ba? Kunyari, Yung ikaw yung siguli. i-interviewin ka. Yung gano'n. Iisipin mo ulit, Oo. babalikan mo sa isip mo yung nangyari sa'yo. No? Oo nga. Paano, Grabe na yung paano trauma. ma-explain? Mabalikan Oo, mo. Siguro katakot. siguro ano rin siya, no? Strong mentally. Kaya, ano din, Siguro, isa sa pa yun. malaking factor. Saka kung hindi nga daw siya, ano, yung parang Hawkeye shape, kung wala daw talaga siyang, ano, Oo, sa bagay. Oo. malamang gutay-gutay, mas talagang namatay siya sa, ano, sa mga injuries niya. Buti na lang daw, talagang fit, physically Oo. fit din. In shape daw talaga si, ano, noon, time na yun. Di ba? Hindi ko Parang, nabalitaan yan ah. Meron pala. Lagi kasi akong tulog eh. hindi mo na, ano, Meron palang ganung parang, pangyayari. ano dati yan eh, trending dati yan sa, ano eh, sa Facebook eh. Oo. Trending siya si Hawkeye nga daw. Yun nga, kasi New Year eh. Kaya ang daming ano kagad nun, parang unang-unang ano ng taon, balita Hmm. ng taon. Yun. Mga Eh, Tapos, maganda na balitaan ko ng New Year eh. bago pa kay Yung, Donalyn. yun ang Oo. nabalitaan ko eh. Yung Tama. episode yun kay Donalyn. Yun lang umabot sa aking balita eh. Mas maraming nag-react doon kay Donalyn kaysa kay Oo, Jeremy kasi Renner. siguro dahil kasalanan talaga ni Donalyn yan eh. Natabunan tuloy yung ano eh. Yung balita ni Jeremy Renner dahil sa mga comments sa kanya eh. Hindi Oo ko nga. tuloy nabalitaan. Pero yun talaga, parang New Year. Pero siguro dito, tuna, ano na yun, uh, yung January January 2 na. 3. Oo. Oo, kasi kaka-New Year lang doon eh. Si Donalyn, ano eh, kailan ba siya nag-trending? 3. Oo, Kasi bago back to work. magpasokan. Oo. Back to work. Bakit sad? Ay, nako. Yan. Kaya tayo dapat siguro sa edad natin Work out, dapat work out lang tayo. Jeremy Renner shape dapat tayo, no? Para Oo, pag pero, accident. di ba? Parang mas matanda lang ng konti sa atin yun eh. Oo. Jeremy Renner, pero fit na fit pa rin eh. Tayo, hindi. Pag Oo. na, Pag gising ko sa kinakatakot. umaga, ang bagal ko maglakad, ang sakit ng paa ko. Ako, kinakatakot ko yung madulas ako eh. Ako Matumba. ginagawa ko, araw-araw talaga ako naglalakad. After nito, maglalakad na naman ako. Talaga? Oh, 30 minutes to an hour. Depende sa sipag ko. Maganda naman yata yung mga kasi lalakaran mo dyan eh. Oo. Di Parang, ba? Okay May lang. view, may sightseeing, tsaka kita mo yung mayon, di ba? Oh, yun lang maganda din eh. Pagpabalik na ako, kitang-kita ko yung mayon. Ang alam mo, ayos ah. alam mo yung parang, alam mo yung habang lumalapit ka, parang lalo lumalayo yung yung Oo. mayon. Yung mayon. Merong pagka nasa malayo May ka, optical parang illusion din. ang lapit ng mayon. Tapos pag palapit na ng palapit, parang lalong lumalayo. Hindi ko maintindihan, hindi ko ma-explain kung paano nangyayari yun. Oo, parang optical illusion yun. Oo. Kapag ka ano dyan, kunyari, sumabog yung mayon, parang malayo naman kayo sa Malayo kami. malayo. Pero yung Pero abo yung niyan, biyanan ko, enjoy yung biyanan ko. Ang ganda daw kasi tignan. mm. Ang ganda tignan sa malayo. Umiilaw yung tok-tok nung Dahil nung sa may, may, yan. may lumalabas-labas nga minsan pa dyan, di ba? Oo. Pag nakikita nyo talaga. Ngayon Oo. kasi, di ba, medyo Talaga. active siya? Oo, araw-araw ka umuusok eh. Active siya ngayon. Nakikita mo talaga eh. Kasi, di ba, parang no-fly zone pa rin hanggang ngayon yan. Ay, hindi ko alam. Ganun ba? No-fly zone ba? Kasi yung yung kailan ba yon? Yung, Hindi. Nag-aeroplano kami papuntang Manila eh. hindi, sa mismong Sa ibabaw malapit. mismo ng malapit Malapit. sa Kasi di ba yung yung bumagsak na eroplano dyan,
no-fly zone yun eh. Ganun Kaya nga ba? inaano nila bakit Ba't dumaan doon? o ba't dumaan dun yung eroplano na yun eh. No-fly zone siya ng mga time na yun eh. Dahil active nga siya. Delicades. Tapos di ba may Balik na kayo dalawang dito. Australian. Boyti. Malayo naman kami. Naantay ko nga Hindi pa naman siguro ma-experience. Parang gusto ko ma-experience yung pumoto kahit saglit lang. Makita ko lang. Makita ka ng... Naku, wag mo i-wish. Hindi naman. God. Para sa mga nanonood ng taga Bicol. Joke lang po. Pero hindi, naman na... Sabi lang kasi na po ng biyanan ko, maganda daw panoorin. Tsaka naman na parang sanay naman na yung mga taga Sanay na sila dito eh. Lagi naman kasing pumuputok yan eh. Hindi nga sila na halos nagpapanik pag umuusok ako. Pag nakita ko na maitim ng usok, mas kinakabahan pa ako eh. May talaga, yung ganong kalaki. Oo, merong ganong moment minsan eh na maitim yung usok. Parang kakabahan ka eh. Sabi na, maitim yung usok ka, parang puputok na. Pero sila dito parang normal lang eh. Pero malayo naman kami, sobrang layo namin. Naalala ko yung dito naman yung sa Taal, yung araw ng sumabog yun, 2020. Nagpunta pa din yung yung kaibigan ko, pa sila, hiking. Pumunta pa sila dun sa mismong crater ng Taal. Talaga? Picture pa sila. Nakikita ko pa yan sa story niya pinopost niya pa sa story niya Yung mismong araw yun na pumutok na. Oo. Yung mismong araw. Tapos yun nga, di ba, nakikita ko, parang, wow, ang ganda, masaya-saya, parang, kasi di ba January yun? Oo, nandyan pa kami nun eh. Oo, January yun pumutok yung Taal. Tapos, nung tanghali, di ba, tanghali siya sumabog. Nung nabalita na siya, sabi ko, hala, dito lang sila, kanina. Tapos parang pinopost niya Tapos ngayon, sumabog na. Tapos, kinukwento niya pa, nung palabas na sila ng pauwi na sila. Palabas sila ng Taal. Merong mga papasok pa So, iniisip niya nangyari kaya doon sa mga na yun. Yung mga kasalubong nila na mga turista. Yung ba yan? Yung huling yung Taal? Oo. Yung unang sabog niya. 2020. Oo, bago mag-pandemic, no? Oo, bago mag-pandemic. Yung mga sunod-sunod na kabulastugan na nangyari sa Pilipinas. Namatay si Kobe. Ay, yun. Hindi lang pala sa Pilipinas. Namatay si Kobe. Yun yung mga sunod-sunod Namatay si Kobe, sumabog yung Taal. Tapos biglang yung lockdown. Kaya na nga yung lockdown. Pa nga yun naalala ko kasi noong January. Kasi papasok ako sa opisina noon. Yung ang daming mga na-stranded kasi walang mga biyahe na galing ng Laguna. Dahil puro yung ashfall, 'di ba, umabot sa bandang south. Oo. Sa Laguna, makapal sa Laguna Sa Alabang medyo makapal din, medyo makapal. Pero dito sa may bandang Las Piñas hindi masyado Pero meron yung kalsada. Magaspang. Yung sa amin nga kasi nung 'di ba nagkaroon ng abo dito. Yung kapitbahay ko nagpalinis ng bubong. Sabi ko, naisip ko, hindi na kailangan yan. Yung pala, pag pag tumagal, tumitigas, parang semento. Yung mga namin, yung mga downpipe, barado. Para siya nagiging dahil doon, kaya pinaano pa namin, yung tinutusok, pag lumabas, talagang buo-buo na parang volcanic ash. Kasi yung sa nilalakaran mo nun parang iba yung niya, hindi siya kagaya ng parang sa buhangin lang o alikabok. Maano talaga siya, magalas magaspag yung yung parang abo parang matalim yung dapat nga daw hindi mo pupunasan yung sa kotse, dapat banlawan mo. Hindi mo siya talaga. Hindi siya kagaya nung sa Mount Pinatubo. Yung sa Mount Pinatubo, pino
Oo, Parang abo pulbos talaga. eh. Oo. Oo, parang pulbos eh. Kaya siguro maabot dito sa atin, no? Kasi Oo. magaan. Pero ano yun eh, sa buong Pilipinas kasi yan eh, na umabot pa sa ibang bansa yun eh, Ah, yung talaga abo. ba? Di ba? Tsaka yung satellite, ano siya, satellite photo ng Image. Oo. Pilipinas, wala, nakoberan yung buong Pilipinas ng abo, Kulay ng puti, munti no? na tuyo. Ganong katindi yung, ano nun. Isa sa mga destructive nga daw yan eh. Kasi ilang taon siya bago huminto eh. Oo. Tsaka nung alala ko pa yun, pupunta kami nun sa, ano, sa Pampanga. Kasi may mga kamag-anak kami dun eh. Yun, yung bahay nila, kasi nasa tabing ilog lang yung bahay nila eh. Anod, nung lahar, Laar. Grabe, Sabi no? nga ng mga ano, taga Laar. Pampanga, Laar. Tapos yun na, yung mga bahay na nadaanan namin, sinbubong na lang talaga. Ano Grabe. nung ano, Lubog talaga, no? dumadaan kami dun sa ilog oh. Ayun, jeep ang sinasakyan namin eh. May mga tubig din, parang ano na nga lang, parang batis na lang. Pero ang lawak nun. Sipin mo, desierto yun, no? Nung 90s yun eh, nung dumadaan kami nun. Oo. Ano siya, parang tipong, parang pag summer, pero hindi, ano siya, active pa rin yung ano nun eh. Nung time Yung na yun? vulkan, oo. Pero ano nga lang, since hindi siya tag-ulan, walang dumadaloy na lahar. Pero once na tag-ulan na, napupuno yung ano, yung vulkan. Yun, dadaloy Hmm. na yung ano nun. Dadaloy na Grabe, no? dadaloy yung lahar. Ano pa yun, di ba? Pagka doon sa mga pinapanood na lalakas nung agos. Parang Pero ngayon, isipin mo, ano na yan, eh, agriculture. no? Parang tourist destination na siya ngayon, eh, no? Tourist destination na. Doon sa mismo Mount Pinatubo. Oo. Sasakay kayo ng So, ano, mag-ATV ka. ATV. Para ka na sa disyerto talaga. Parang maganda nga siya, may ano yan, di ba? May mga package pa ngayon yan. Oo, Pag ganun. para. Pag grupo-grupo, no? Yun nga lang, ang init nga daw talaga, tsaka nakakapagod. Pagka ano ka lang talaga, yung adventurer, Oo, para kasing enjoy mo dapat talaga. active ka dun, yun. Hindi ka lang nakaupo. Oo, kasi syempre, ang hirap nung ano nun. Ang hirap lakarin. Oo. Parang hike. May hiking din Meron yan. nga sa ano eh, meron ako napanood sa Netflix eh, yung volcano, Hmm. yung mga turista. Saan nga ba to? Sa New Zealand yata. Punta sila doon sa ano, sa mismong bulkan. Yung active Nung na nandoon sila volcano. sa loob, sumabog na nandoon sila. Yung- Nag-erupt. Oo. Steam eh. Ano, nasunog yung mga balat nila dahil sa steam. Ah, grabe, no? Yung steam pa lang yun. Oo, steam pa lang. Yun talaga na ano sila, naglap na yung mga balat. Kaya makikita mo yung mga, ang lapnos nila, yung ano, yung exposed lang na balat, pero dito sa ilalim ng t-shirt, hindi. Hmm. Ano yan, yung Grabe, mga no? damit nila. Yung mga lalaki nga daw ang ano eh, karamihan mas malalaki ang damage kasi mga shorts. Tapos Ah. meron pang ano, yung mag-asawa, Hmm. yung parang magka-holding hands sila ng ganyan eh, Hmm. nung tumatakbo sila. Kaya yung babae daw, yung isang part nung ano niya, pahabang part ng dito niya, ng braso niya, walang lapnos. Kasi doon daw nakaharang yung braso ng ano, asawa Ah, kasi niya. nakadikit doon sa braso. Parang, ano, lapnos-lapnos yung mga balat nila. Yung iba naman parang di nila akalaing makakasurvive pa sila eh. Kasi pati yung isang nag-rescue, yung bumalik na helicopter, parang na, ano rin eh, na, nakita nila yung helicopter nasa ibang lugar na. Parang doon bumagsak. Grabe. Pag Ano makikita eh. yan, alam ko nandun na pa yun eh, volcano. Sa Netflix. Hmm. Ganun katindi yung ano, nangyari. Ah, sige. Ano, bumili ako ng ano. Nga pala, kasi di ba nung bago pa mag-ulan-ulan lately, init na init ako kasi nakatutok yung bahay namin sa ano, sa afternoon sun. Hmm. Bumili ako nung parang ano, yung yung trapal na ano, yung porous Hmm. para okay lang basa. Para, oo. Tumatagos yung basa. Tas Ah, pero ano, heat protectant. In order ko ano, Holy Week. Dumaan yung Holy Week, di pa rin dumating. Tapos nung dumating,
Biglang nagsimula na yung ulan. Sabi ko, paano ko kakabit to? Puro ulan. Oo nga, no? Halos isang linggong dire-diretso yung ulan eh. Oo. Pero nung medyo tumitigil yung ulan, yung kinabit ko na. Kaya lang isip ko, parang hindi na mainit puro ulan. Sarap pa naman magtambay sa labas ng mga, no? Nung Holy Week. Oo, no? Misa kasi okay lang yung maaraw basta mahangin eh. Kaya lang kung umuulan naman, hindi ka tatambay sa ulan, di ba? Yung kape mo hindi mauubos pag nasa ulan ka. Lumalabnaw lang. Alam na yung kape mo. Tama, maganda yan. Pang ano talaga, no? Para kahit tirik na tirik yung araw, Oo. parang may lilim ka. Kailangan lang may hangin para di mainit. Mm. Kasi yung init din pag yung humid. Ano ba yan? Anong oras kayo nakaharap sa sa araw? Nakaharap talaga sa west. Kasi lumulubog yung araw sa harap ng bahay. Kaya mainit eh. Dito sa amin, hapon. sa likod. Oo. Sa likod ng bahay. Mas maganda yung sa inyo. Sa east kayo nakaharap, no? Yung morning sun kasi hindi naman mainit yan. Parang sakto lang, di ba? Pero nakatalikod kami sa kapag kaya hindi rin naaarawan dito eh. Tsaka di ba syempre may bubong pa. Oo. Oo, malaki yung bubong niya eh. Titirik, yung araw, lang talaga pagka hapon, dun lang talaga siya, tumatama dun sa maliit lang na part lang din ng bahay kasi yung katabi naming bahay mataas din eh. Sa pagdating ng mga alas 4, alas 3, yan, ganyan. Doon lang sa parang doon sa may kaliwang side lang ng bahay merong araw. Kaya hindi masyado mainit sa bahay niyon. Sa umaga nga, kunyari, di ba, yung gusto mo magpa-araw, hindi walang walang sikat eh. Harang eh. Lalakad ka talaga doon sa may araw. Oo, parang mga ilang bahay ba? Mga 2 bahay pa bago merong sumisikat. Kasi di ba dito sa katabi namin bahay, ang taas ng puno. Yun pa. Yung na yun, parang malilim tuloy, no? Malilim. Maski nga doon sa kapitbahay na yun, hindi rin ganun ka tutok yung araw kapag mga ganung oras eh. Kasi wala, nalilima talaga nung puno eh. Kaya Boy, pag bumili kang bahay, Maraming dapat facing east. Kala ko maraming puno eh. Di madali na yun, tatanim ka lang naman eh. Pero yung bahay, di mo pwedeng iikot pag nakaharap sa west, di ba? Kaya pagka lumabas na yung baby, pupunta pa kami sa may lalakad kami pagpaparaw yung baby. Ay, oo nga, no? Oo nga, no? Lalayo-layo pa kayo. Lalayo-layo pa. Kasi wala, hindi mo talaga Yung sa amin sa Cavite, grabe eh. Paglabas mo ng garahe eh. Parang parang pintuan ng impyerno eh. Parang entrance ng impyerno, yung init eh. Parang talagang parang yung threshold. Pag nandun ka, andun na. Yun agad. Tapos yung bubong pa namin, parang syempre nakailang repair na yan. Si Airpods na nagpalit-palit ng mga ng kisame. Walang insulation yung loob, yung bubong. Mainit. So, talagang init talaga. Sobrang init. Kaya lahat ng kwarto doon, may aircon pagkahapon, kanya-kanyang kanya-kanyang tabo sa kwarto. Parang kasi sa amin, yan, yung kisame, tapos yero. Wala Ganun din sa amin pero sobrang init sa amin. Hindi ko alam kung bakit sobrang init doon. Kumpara dito, tsaka doon sa Cavite, grabe, iba talaga doon. Pag pumasok ka doon sa kisame dito sa amin, ang init. Siyempre, nasa loob ng kisame. Sauna yun, doon sa loob. Pero dito naman sa bahay, hindi naman hindi naman siya ganun katindi yung init. Ewan ko ba kung bakit gano'n kainit. Ang tinitignan ko nga yung kisame dito kung mababa talaga yung bubong kumpara doon sa parehas lang naman. Baka itim yung bubong. Ha? Baka itim yung bubong nyo. Baka walang ventilation yung yung kisame nyo. Yung in-between.
Ewan ko. dapat may ventilation yan. Ayun. Oo, yung parang singawan ng May mga vents sa gilid, para hindi Sa nakukulog gilid. Wala, Oh, wasak na nga yung sa labas, sa gilid eh. Wala na nga takip eh. Open na eh. Kaya Diba? sa gabi minsan, may madidinig ka doon sa loob ng kisame. May magugumagapang. Yung mga pusa, maakyat na doon sa kisame. Talaga, pinapasok. Oo. Ito Oo. bubong namin, yan pa rin yan nung simula nung lumipat kami. Talaga? Oo, ang tibay nga nung na yan eh. Ang kapal eh. Parang yata kahit body slam ka dyan, hindi ka tatagos eh. Ayos ah. Sa amin, nakailang palit na yun eh. Yung bubong namin eh. Ang tibay nung kasi yung mga talaga noon, antitibay eh. Yung mga Yung yero makapal. yero, semento, mga Yung, pader. yung yero nga lang, no? Pag umuulan, ng ingay. Yun nga lang. Yung high-end na village dito sa tabi namin, lahat ng bubong nila doon roof tiles. Kaya pag umuulan doon, di maingay. Yung pinapako, yung pinapako. Yung tiles talaga, yung tiles. naka-layer na ganon. Layer na tayo. Yung patong-patong. Kaya pag umuulan, parang wala ka marinig na katulad ng sa yero natin na Umuulan. sa kanila tahimik, buong Pero neighborhood. gusto ko yun. Nakakalma ako pag nadidinig ko yung tunog ng sayero. Nakakatulog ako na maayos. Oo, no? Pero nga lang kasi 'di ba yung mga tiles, pag roof tiles, pag yung gamit mo, dumudumi siya no? Naglulumot. Oo, yun. Kailangan Yun, mo palinis. So. Yun yung problema sa roof tiles eh. Hindi problema kay Rexon. Ganda nung niya eh. Pressure washer niya eh. Tanggal lahat ang lubog eh. Ang hirap pa rin maglinis Hirap pa rin. ng Tsaka hirap umakit sa bubong. Oo, hirap Yun pa. lang. Tapos Pero pressure mahirap doon. washer. Yung pagkakit sa bubong. Yun ang challenge. Mm. Meron din ako dyan, pressure washer na rin ako dyan na tawag doon. Nagkanyo ka din. Nabudol ka din. Oo, kasi nga alam mo yung mga monoblock dito, Oo. yung mga nabilad sa araw na tas naulanan, nabilad pa, yung yung nangingitim na. Oo. Yung pinower washer ko yun eh. Tanggal lahat, no? Tanggal yung dumi yung parang balik sa dating kulay niya. Pero yung texture nung hindi na. Hindi na babalik yung kasi parang na-damage na ng yun eh, ng sikat ng araw eh. Oo. Tsaka parang water damage na rin siya, parang mga mga nanigas na hard water. Hard water Yan stick. yung namumuo dun sa eh. Actually, Isa yung taal yung may kasalanan, ba't namin binili yung pressure washer na yun? Oo. Ang hirap kasi talaga alisin. Yun sa garahe, gano'n, di ba? Kailangan pressure washer para sama lahat. Pagka yun, sa pintura, yung mo, yung tatawag doon, yung pinakamanipis niya, yung pointed na Pati yung pintura. Oo. nakakapunit siya ng pintura. Oo. Isubukan mo, i-spray sa paa mo yun. Butas yan. Ayun, nakakasugat. Kasi ako minsan ko dyan, may isa sa sahig, ginaganyan-ganyan ko. Nalilimu, kasi di ba yung mga buha-buhangin sa sahig, minsan pupunta sa paa mo. Tapos pag-spray mo yung paa mo. Oo, nakakalimutan ko, malakas nga pala yun. Ang sakit eh. Di ba yung pagka pumasok sa pagitan ng tsinelas yung Oo, nakaka-irita. Oo, nakaka-irita yung buhangin. Minsan hugasan ko gano'n, Ay, shit, pala to, power washer pala. Ang sakit eh. Pag hose, okay lang eh. Ang hapdi, oh. Ano kaya pagka yung biday mo ganun kalakas, no? Wasak ang puwet mo. Oh, wasak. Wala na. Ano ka na nun? Autopupu ka na nun. Auto na. Tanggal yung Wasak ang bahay tae. Oo. Yung kulkot mo punit. Pero ang sarap mong gamitin, no? Ng mga, nung pressure washer na yun. Dati kasi nung sumasama pa ako sa tito ko, pag nag-aircon cleaning, nagpapasama sa atin kami sa bayan. Nang ginagamit kasi, pressure washer. Oo. Pagka-house to house. Yung panglinis. Nag-home service kasi yung tito ko ng ng aircon cleaning dati. Tapos wala siyang kasama taga-buhat. Sinasama niya ako. Tapos binibigyan niya na ako, hati kami. Sarap to, no? Pagka after ko sabunin, pressure wash ko na lang, Oo, no? Tanggal lahat, no? Tanggal lahat, eh. Ano niya, yung di ba pagka sa sobrang nadadala ka ng paghuhugas ng mga
Diyan sa paggamit ng pressure washer, maranasan mo na lang kunyari sa gabi na o sa hapon. Ang sakit ng kamay mo. Oh, Kasi ang tagal mo nakaganon. Ganun. kakapiga, oh. Oo, nakapiga. Kaya gano'n mo. Kapag sabi ko, sakit ng bra, yung ano ko, yung palad ko. Ganito mo pala dahil nga pala dun sa may ano, sa pagkakahugas mo, kakapiga mo ng trigger. Yung mga ano natin, yung mga libakan natin naman. Oh, Iba na eh. pag thunders Iba. ka, ganyan na yung mga ano mo eh. Mga paglinis ng bahay. Yung Oo, mga, di ba? yung parang wonderland nga natin sa mga mall. Ace Hardware, ganyan. Oo, yan yung True Value. Ngayon nga lang eh. Nagpa-order na naman ako kay misis ng ano eh. Ng electric drill na yung may screw. Hindi siya power drill talaga. Yung pang screwdriver lang. Ganun. Screwdriver lang. Oo. Malaking bagay yun. Kasi magkakabit ako dito sa Oo. likod ng ano. Sa bubong. Parang, alam mo yung sliding na kurtina. Ah. Para kahit may natutulog dito. Tatakip ko lang Okay. yung trabaho ko. Lalagyan mo ng tracks. Sasabitan ng ano. Oo, ng yun. May cortina. tracks na ako nabili. Nahirapan ako magkabit kahapon nung tornilyo. Order ka na lang ng electric drill. Ang sakit sa Hirapan palad. ako. Yun. Bili ka Ako ng ano? cortina na green para pwedeng green screen. And then, naka-order na si misis ng ano Oo nga, eh. Nung white na parang blackout yung kabilang side. Kasi hindi makikita kahit may ilaw ako. Madilim pa rin sa kanila. Yung ano nga, nag-assemble ako ng ano eh, nitong computer table. Nabili ko sa ano, sa Lazada. Yung mga butas niya, hindi pa talaga nadaanan ng screw. So parang first time pa lang yung ano, virgin pa yung mga butas. No? Kaya ang sakit na kamay yun. Pipilitin mo talaga. Tamahan mo lang. Oo. Ang sakit ng palad ko nun hanggang matapos. Sinabi mo, pinahiram ko sa yung ano, cordless ko. Solid Oo nga, yun. May tayo. torque yun. Mabilis yun. Oh, bilis sana no, isang ganun lang yun eh. Bound ka agad eh. Eto man, Ganun yung pina-order ko. Cordless na magkano drill yan? na pwedeng palitan yung ano. Instead na, alam mo yung pang butas, pwede yung pang screw. Pwedeng palitan. Masaya yan. Marami akong ditong mabubutas. Dati nung binubutas namin yung pader dito, gumagamit yung ano nung maglalagay kami ng ano mount ng TV. Oo, yan. Ang tigas nung pader eh. Hindi namin talaga mabutas eh. Ano na kasi yan eh. Masyado nang matagal. Di ba yung Oo. mga matatagal na bato? Oo, Mga luma, konkreto, matigas talaga. Oo, yung mga noon, yung mga talagang, kasi ito, 70s pa yata ito na, ano eh. Oo, Yun, 80s, yung 80s, tama siguro mga ganyan. yung apartment namin dati sa Mandaluyong, ganun. Grabe katigas. Talagang ang tagal nanghiram ako ng drill sa kapitbahay namin. Grabe, hindi ko talaga mabutas yung pader. Yung ano nga yung nagkabit ng internet namin dito, dapat sa pader padadaanin yung ano, yung kable. Oo, kasi Itatagos sa nila fiber dapat. eh. Oo, sa fiber. Bubutas siyang ganyan, no? Hindi niya mabutas. Sabi niya, sobrang tigas, sir, nung ano, nung pader. Parang ano pa lang, 1 inch pa lang. Ano yan, solid na binuhos na konkreto siguro yan. Talaga, ang tigas nung ano, di lumabas ako. Kala ko, nasa kalahati na yung ano, nabubutas nung ano nung technician eh. Paglabas ko, pawis na pawis yung, yung mama oh. Pero tapos kakapiranggot pala yung nabubutas niya. Oo, grabe. Tapos ang tagal sa amin sa Mandaluyong, tagal ko binutas yun eh. Mamamroblema yung magmamasilya nun kasi nung iniwan ko yung wall mount doon, alam mo yung pinagkakabitan sa loob, yung ipapasok mo sa semento. Iniwan ko doon, grabe, yung medyo nakaangat pa, hindi ko na baon na maayos. Mamamroblema yung magmamasilya nun. Pinapirma na nga ako ng ano, waiver eh. Ano? Na lang, sa may bintana na lang. Hindi kasi talaga kaya nung drill. Kasi nung maski kami noon, hindi talaga kaya eh. Oo. Nung nagano kami. Pag fiber ba, hindi pa pwede sa bintana? Hindi kasi sisirain mo yung bintana eh. May ipit yung ano. Hindi kasi siya pwede matupi eh. Oo. Para saan yung waiver? Para sa inyo? Hindi na lang sa loob ng pader. Mm-mm. Doon na lang siya padadaanin sa bintana.
Yun, parang ano mo Para na lang sa siya. ano. Kasi yung ano, hindi mo maisasara ng maayos yung Ah, bintana mo kapag ano. Hindi mo siya Mm. mailalapat kasi maiipit yung ano niya. Oo. Anong tag doon? Yung Yung cable. cable, bawal mabali kasi yun, Oh, optical. ano yun? Oh, ano yun eh? Di ba parang glass yan eh. ah, Mm. optic something. Fiber optics. Fiber Oh. optic na kung ano man yun. Oh, hindi siya pwedeng matupi. Yung tsura talaga ng mama. Always, always. Tsaka siguro meron pa siya ibang pagkakabitan. Isip niya, pag pinilit kong butasin to, baka hindi ko na mapuntahan yung iba. Yung Buti tatay siya ko nun eh. siyam-siyam. Yung ano, ginagano niya yung pader, talagang nakaano na siya, nakadagan na siya dun sa mismong ano, sa drill, ayaw pa rin eh. Maski dito, Ano dito kaya may, pinapirma ka ng waiver, no? Tapos hindi mo alam, jackhammerin pa rin yung ano mo. Pader mo. O, sir, Hindi mo binasa. pumirma na kayo dito. Brrr. durog yung pader mo eh, no? Ang laki ng butas ng pader mo. Kaya ulo mo. Kaya mas maganda yung mga bahay noon eh, mga gawa nung noon eh. Oo. Parang ano talaga eh. Hindi, Mga buhos talaga yung ano. Hindi yung ah, ngayon yung mga hollow blocks, tapos kulang-kulang yung buhos ng semento. May mga gaps. Mga ampaw. Ampaw yung iba. Oo. malalaman mo na lang na ano, no, na pangit yung quality pag nagtag-ulan. Kasi pumapasok na yung tubig Mapasok Ah, tubig, ganun. sa pader. Ako dito sa amin, may mga parts dito ampaw eh. Na ano, binubutas ko. Biglang lumulusot. Hmm. Oo, no, parang walang ano sa May loob. gap. Oo. Oo. Yung sa hollow blocks, no, sa pagitan Oo, ng, yung hollow blocks. Hindi nabuhusan maayos. hmm. Oh, may mga ganung nga ano eh. Yung dito talaga solid. Oo. Talagang ayaw na umano, ayaw na bumaon. Mga old school na gawa, no? Tibay. Hmm. Ganun katitibay yung mga yung ano ngayon nila. kasi dalawa lang yan eh. Either tinatamad yung magsisemento, magbubuhos, or tinipid yung budget. Oo, tinipid. Hmm. Pero ngayon kasi yata yung mga bahay, ano ba tawag doon? Yung ano na lang talaga siya, parang ina-assemble na lang. Slab. Hindi, ngayon yung ano Sasapak na, na lang. modular na ngayon yung uso eh. Yung parang pinapatong-patong lang. Kaya Yung mabilis mga na. light panels na lang para Hmm. mabilis gawin. Parang ganyan panels pa. Hindi na yung kagaya ng ano, yung binubuhos. Di ba yung makakita ko na yung mga karpentero eh. Yung may batch talaga ng tagabuhos Oo. Hmm. ng semento. Meron pa rin naman binubuhusan pero yung mga ano na lang, foundation. Hmm. Tapos yung mga pader, puro panel na lang yan. Yung mga nire-renovate dito sa may ano, yung triplex dito eh. Nung araw na ng buhos yan, ang dami nila. Sabi ko, bakit tama tao dito? Yung pala nagbubuhos, pasa-pasa. Oo. Ang dami nila nagbubuhos ng semento dun sa pader. Mga haligi-haligi. Minsan Yun yung inaano pa talagang nila yun eh. Minsan meron silang machine na pang vibrate para siguradong para lulubog. umangat yung mga Isiksik. hangin. Oo. Hmm. Yung sa ano yan, kadalasan lang sa mga ano eh, yung mga Mga high-rise, no? haligi-haligi. Hindi, yung mga pag binubuhos na yung ano, Oo. yung semento sa mga haligi. Kasi yun talaga yung pinaka-solid dapat eh. Oo. Mga corner ng ano, bahay. Oo. Basta yung mga foundational. Mga foundation. Doon talaga yung ano niyan, buhos nila eh. Hindi to sa isang bahay dito, pag hindi ko pa naituturo eh. Doon ako amazed doon sa ano nun eh, sa engineering eh. Bakit? Ano siya, ano, wala siyang pillars. Makikita mo yung halos isang kwarto yun eh, doon sa second floor. Nakahang lang talaga siya ng ganun. Yung second floor niya, parang nakaganon. Yung Oo, parang floating. floating siya. Merong isang ano lang eh. May isang sa gitna na parang bato lang na malaking ganun. Baka yun yung mismo support niya eh. Oo. Baka bakal talaga yun na malaki. May mga, Parang may galing. mga, may mga ano, bakal. Yung galing ng bahay na yun. Parang nakakatakot eh. Oo, nakakatakot. Parang wala support sa ilalim. Parang Oo, wala. bubog. Pero, Parang yung swimming pool dun sa may, Makati Ave. Yung, Oo, sa may anong say, ano yun?
Hindi Ano gels eh. Paano Ah. siya? Parang see-through na makapal na glass yung swimming pool. Kalimutan ko pangalan ng hotel na yun. So pag nasa kalsada ka tas traffic, pag may nagsuswimming, pwede mo Time tignan sa taas Hotel. na gano'n. Talaga. Yung Time Hotel. Makati Ab. Oo. Pero Time makapal Hotel yun. pangalan. Sobrang kapal ng glass nun. Oo. Pag tumingin ka sa taas, kita mo yung swimming pool. Mga ganito yata siguro yun, no? Ang kapal Kaya nung... minsan magugulat kapag maraming manong na nakatingala. Alam mo na babae yung nasa swimming pool. Sa gilid siya, sa ano? Nasa harap siya ng hotel. Nasa Makati Nasa- mismo. Parang sa yung lobby entrance niya mismo doon. Pero mataas naman, hindi mo talaga din makikita yung mga naliligo. May makikita ka na lang lahat nakatingala pag dumadaan doon. Kala mo naman bubusukan nila. Taas. Mga gano'ng kataas yung mga ilang floor? 20 plus. Taas yun. Oo, siguro nasa 20th floor, ganun. Ganun. Oo nga, sobrang taas na yun. Hindi mo na makikita yun. Parang toldok na lang na yun. O kung hindi man siguro mga 10th floor yun. Hindi man sobrang taas eh. Siguro mga 10. Kita mo pa rin yung tao. Oo, kita mo pa rin naman. Pero wala nang bosa moments. Pero kasi mga yun 20, kasi naalala ko dati, yung opisina namin sa Parañaque, nasa 23rd kami. Ang taas, sobrang taas na talaga nung ano na yun. Pag nando ka sa gilid, balik ako, hindi ako makadungaw eh. Saka nakaharap sa sa dagat. Ang ganda eh. Ang ganda doon Nice. sa building na yun. Yun. O mukhang na tayo. Quota na tayo para sa episode natin. Oo nga. Mga anything. Sayang si Master Bite, Oo, Hindi na nasa, malapit na. Sumilip lang. medyo nahirapan tayo sa schedule ni Master Bite ngayon dahil no? Dahil sa second job niya. Nandyan sa likod na ngayon sa mga upuan dyan natutulog. Nagpupunas. Hindi nga yata siya umabot eh. Nasa trabaho nga yata. Sa trabaho pala. Yun. O sa mga nakikinig, tsaka mga nanonood, kung gusto nyo kami suportahan, meron kaming Patreon. Tignan nyo lang dyan sa description sa baba. Pwede nyo i-click para masuportahan nyo kami. Yan. Para mapilitan na si Master Bite mag-resign na palagi siya nandito. Hindi, parang hindi siya nagdadalawang trabaho dun sa Amerika, no? Oo. Ito kayo, masipag. Talagang... mabait talaga yun. Sikap, Oo. Mabait na mabait. Mahilig talaga siya mag-sariling sikap. Sobrang masikap, no? Yung sikap-sikap niya dun eh. Dalawang trabaho. Kaya, yun. Master Bite. Okay. So, hanggang sa susunod na episode, abangan nyo ulit every Wednesday sa Spotify. Dito lang sa Thunder! Nag-aabangan talaga yun. Hindi talaga sabay-sabay. Wala, ganun talaga.